Ibang klase talaga si Kai Sotto, gumawa ng fake pass sa kakampi, napalingon na lang ang kalaban, hindi naman pala ipinasa. Gumawa pa dito sa first half ng game ng monster block na talagang tumatak sa laban. Patawa-tawa na lang itong si Kai Sotto. Ang ganda rin ng pasa dito kay Kai Sotto ni Yuki, kaya nakagawa ng maayos na layup ang ating pambato na si Kai Sotto. Well mga idol, game day na nga po, laban na ng Yokohama kontra dito sa na ni Papa Dwight Ramos na Hokkaido. Wala sa first 5 lineup ang ating pambato na si Kai Sotto, pero bago matapos ang first quarter ng game ay binigyan ng ilang minutong paglalaro ang ating pambato na si Kai Sotto. 2 minutes pa lang naglalaro simula na yung pinasok sa first quarter, nakapagtala na agad si Kai Sotto ng 3 points at madami ding nakapansin, lagi na fa-foul ang ating pambato, pero sa tuwing nakaka-foul si Kai Sotto, na-shoot niya na po ang free throw. Mas lumakas na ang free throw ngayon ni Kai Sotto. Ang shooting skills niya mas naging improvement na ngayon, or mas nag-improve na kumpara ng huling mga laban. Hindi na nasasayang yung mga free throw. Yun naman ang plano ng kalaban, foul si Kai Sotto hanggang ma-foul out kasi yung free throw hindi pumapasok. Pero nakita nyo dito nga sa second quarter ng game, nabigyan ulit ng limited time ang ating pambato na si Kai Sotto. Second quarter at nakita natin humina yung depensa ng Yokohama dahil nga inilabas si Kai Sotto do sa first quarter ng game. Pero under 7 minutes mga kaibigan, inilabas si Kai Sotto dito sa second quarter ng game. Under 4 minutes pinasok ulit, nabigyan ulit ng limited time ang ating pambato. So nakita nyo, with the limited time of playing, itong si Kai Sotto ay nakapagtala na agad siya ng 9 points so far, with 2 rebounds and 1 block. Maganda na po yan kung ikukumpara natin do sa mga huling laban niya. Kung titignan nyo, kakagaling lang din sa injury ng ating pambato, and so far so good. Maganda yung performance si Kai. May natutunan siya mga banibagong techniques or strategy na ginagawa, tulad na lang ng fake pass, ilang beses niya na pong ginagawa yan, which is nagiging very effective naman para sa depensa ng Yokohama. Marami nagsasabi ng mga bashers, mga fans si Kai Sotto, kung nagiging maangas lamang sa loob ng court or bakaw itong si Kai Sotto, mas madudumi na niya ang laban. Si Kai Sotto kasi medyo hindi pa ganoon talaga, pero ang ganda naman ng performance. 21 anyos pa lang yan. Paano pag nag-24 pa yan? Mas magiging bakaw pa yan sa bola. Kung mapapasahan din siya ng maayos ng bola, mas makagawa ng magandang highlights ang ating pambato. And so far nakikita nyo yung improvement sa mga fair game o sa mga game ni Kai Sotto, ay talagang may improvement siyang naipapakita. Though hindi naman ganoong kabilis ang improvement, pero nakita nyo kahit papaano may ingat pa rin kasing ginagawa si Kai. Especially yung mga sprain injury, yun madalas ang kanyang iniingatan. And so far so good, ang ganda ng laban. Tambak man po sa first, second quarter ang itong Yokohama, pero pilit silang humahabol dito sa second half ng game. Third and fourth quarter ng game, di kita ng score, pero nakita nyo napakalimit ng ipinasok doon si Kai Sotto para nga hindi nga po ma-foul out at mabigyan naman ng ibang rotasyon ang player ng Yokohama. Maganda rin ang pinapakita ni Papa Dwight Ramos, and so far so good. Maaasahan natin itong dalawang ating Pilipino na maglalaro para sa Gilas Pilipinas.